kakaiba rin yung mga millennial makipagrelasyon eh. Extremes ngayon, boomers sa yung Gen Z. Hindi ako naniniwala sa marriage, pero naniniwala ako sa... Millennials feel stuck with a partner who can't grow up. Kahit nagde-dating up ako ng ilang taon, hindi ko na feel yung parang, Medyo lubog yan, mas lubog yan. Dahil nga sa takatak ng cellphone yun dahil. financially, ganun din eh. Problema din siya. Kaya... Hirap magrelasyon. Usual lang natin na simula na yung wala lang, nagkukwentuhan lang muna tayo, di ba? Parang nagwa-warming up lang muna. Hindi, ano ba magiging topic natin ngayon? Ano nga ba? Hindi, napag-usapan kasi natin nung isang araw yung tungkol sa mga, di ba yung mga millennial, bakit kaya ganun sila makipagrelasyon? Kumbaga paano makipagrelasyon ng mga millennials. Oo, di ba? May specific na ugali yung mga millennial na ganito sila sa relasyon. Hindi, kumbaga lahat na nga rin. Pati may specific din ng mga boomers, may specific din ng mga Gen X, millennials, saka Gen Z. Oo. Kasi iba-iba na nga rin yung... Parang dun sa last na usapan natin, may kanya-kanya rin silang ugali sa pagdating sa iba't ibang bagay. Di syempre, ganoon na rin sa pakikipagrelasyon. Kaya iba-ibang culture, no? Kuno, pagdating sa relasyon. Noong isang araw, nagsa-search ako dun sa internet. Wala lang, parang naisip ko lang kung bakit nga ba ganun yung mga millennial. Parang minsan, ang problemado nila eh. Tapos may lumabas na article tungkol kay, article ni Mary Jo Rapini eh. Mary Jo Rapini. Sino naman si Mary Jo Rapini? Sino ba si Mary Jo Rapini? Mary Jo Rapini, sa website niya, LPC. Speaker, psychotherapist, tsaka author. Psychotherapist. Parang mga psychologist siya, no? Oo, yun. Psychotherapist. Diba? Tapos meron pa siyang channel, oh. Diba? YouTube channel. At meron pa siyang Instagram. Siyempre. Teka, ano ba sinabi niya? Hindi, meron siyang article, di ba? Yung pinakita mo sa akin. Oh, yeah, to. Ang title ng article ay Top 5 Relationship Woes of Millennial. Top 5 relationship woes of millennial. Kumbaga, top 5 based sa kanya, sa studies niya, kung ano yung mga problema ng millennials. Oo. Kung bakit ng millennial ganun sila. generation sa relasyon. Oo. So, ang intro nun sabi, relationships are difficult for everyone. But for millennials, it's even more complicated. Pero tama nga naman siya eh. For millennials, it's even more complicated. Bakit kaya? Di ba, Tingin kung mo, compare mo yung Gen X, Gen X, yung mga... simple ng buhay nun eh. Parang, di ba? Hindi, parang simple ng mga relasyon nila. Dito ako kinasal, go. Ganun eh. Simple. Simple ba yung term? Ang sa akin, ang definition ko naman doon, Sige. nakaplano na talaga yung buhay nila eh. Gantong age. Tama. Pagka panganak ko, mag-aaral ako. Pagka pag-aaral ko, tatrabaho ako. Oo. Gantong age, mag-aasawa ako. Oo. Mag-aanak ako. Pre-planned na kasi halos yung buhay nila eh. Parang yun yung based sa parang natin, di ba? Nakagisnan natin. Kaya tayo din, di ba, yung mga magulang natin, lagi tayong hinahanapan ng, ang kulit nga nun, nakakatawa din. Pag, yun lang ang lokohan sa amin eh. Nung bata ka, bawal ka pa mag-boyfriend. Huwag ka munang magbabae o ano. Huwag ka munang mag-boyfriend. Huwag ka munang makipagrelasyon. Huwag ka munang mabubuntis. Baka mabuntis ka agad. Huwag nagtrabaho na, nakagraduate na. Umaya na. Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? Tumatanda ka na. Matapos kang pagalitan, ayaw kang pag-anakin at pag ano. Sa akin nga, naging mabuting anak ka na nga. Ngayon, ang gulo nyo talaga. sa pagdirekta ng buhay nila sa sarili nila at saka sa pagdirekta ng buhay nila para sa mga anak nila, parang dapat mayroong at a certain age ganito ganyan. Siyempre, meron nga naman scientific basis kasi biological, 'di ba? Parang sa ganitong age mahirap na mag-anak. Tapos sinasabi pa na pag at 40 nanganak ka, parang yung age 20 nagka-college yung anak mo, 60 ka na, parang mga ganun, 'di ba? Ayun yung parang iniiwasan nila. Meron silang mga ganong rules, pero iba-iba naman din yung rule, iba-iba naman yung nangyayari sa atin. Hindi naman pare-pares yung finances, hindi pare-pares yung trabaho. May inflation pa, di ba? Yung binabanggit mo kanina. Hindi, yung mga matatanda nga, parang nga naiset na nila. Matatanda. Ay, sorry. Ulit natin. So disrespectful. Sorry po. Kasi mukha tayong bata eh, no? Hindi, okay. Nasabihan nga ako na mukha daw akong 28 years old eh. Oh? Pero hindi ko nasasabihin kung ano tunay kong edad.
Basta millennials. Sa millennials. Pasok sa millennials. Oy, kasi 28, nasa boundary na ng ano eh. Ano ba, Gen sino bang Z. pinakabatang millennial? 1997, ilang taon yun ngayon? 27, di 27. O, di ba? O. Hmm. Kung 28 ako, nasa sabihin, boundary na ako ng ano. Oo. Mukha akong bata. Baby face. Yun sila nagsabi. Nagmuro pa. Hindi, pero yun nga, yung mga sabihin natin Gen X, boomers lalo na, para sila may sineset na milestone nga no, sa buhay. Dapat gantong age. Lagi may target, lagi may hinahabol. Oh, pero hindi natin nilalahat sila kasi syempre. Kumbaga Hindi based naman nila- sa mga, in general. In general, actually, alam naman ang lahat din yun eh. Kaya nga, di ba? Ang talagang may feud madalas sa social media, yung mga boomers saka mga Gen Z. Oo. Kasi Extremes. tayo, kumbaga in a sense, naiintindihan natin yung both sides. Oo. Ano natin. Kakaiba rin yung mga millennial makipagrelasyon eh. Oo. Nabanggit mo nga, di ba, extremes ngayon, boomers saka yung Gen Zs. Pero pagdating nga sa relasyon, doon nagiging cloudy eh. Doon nagiging cloudy yung mga millennials eh. Oo. Tapos, mapapansin mo, di ba, may mga millennial na ayaw muna mag-commit. Yun yung laging notion eh, di ba? Na, Oo. yun yung notion Hindi na ako yun. Hindi. Hindi, natagalan ka. Hindi. Sa standards ng mga matatanda. Ay, sorry po. Sa standards ng mga Gen X or Gen Boomers pala. Ah. Di ba? Medyo napatagal ka pa nung nag-settle ka. Oo. Di ba? Kasi 20 plus sila eh. 20 plus Usually, sila dati. yan 27, Oo. 25. Bata yung 25. Pero yan, mga 27, 28. Oo, di ba? Yan, naghahabol na yan. Mga, Kaya nga eh. mga ka-henerasyon natin. Mahirap na talagang mapapa-facepalm na sila. Ang tandaan na ako. 24 na ako, wala pa ako. Asa? Saka lalo pag babae. Bawal pala bang Bisaya? Lalo pag yung mga kabatch nating babae. Pero syempre, yun nga again, biological kasi din 30, siguro no? yung hinahabol nila. Oo, at 30 yung, di ba sa kanilang reproductive system. Mahirapan na daw silang mag-reproduce. Tama. No, tama naman. Pero lagi kong sinasabi pag may sa akin, bakit si Vicky Bello? Oh. Bakit si Vicky Bello? Kailan ba siya nagkaanak? 50s na siguro yun nung nagkaanak siya. Malupit, ano? Pero siguro, ano nga yun? By technology. Hindi, ano ba yun? Ay, Naka-egg ano ata siya eh? Minowet? Alam mo yung mowet, di ba? Minowet, ano yun? Multiple- Artificial Oo, insemination. parang Yan. Ganun nata yung parang naging process niya. Sabihin ng mga sinasabihan ko ng ganun, ba yun? Si Vicky Bello yun eh. Kasi nga, may pera ako, no? May Ganun. pera. Pero, di ba? Pero kung halimbawa, ikaw ang target mo, sa career muna, Oo. pwede ka rin makarating sa state ni Vicky Bello na magkakapera ka by the time na... Kasi gusto mo nga unahin yung career mo eh. Oo. Pero down the road, gusto mo rin magkaanak. May possible scenarios na pwedeng mangyari talaga yun. Oo. Kasi nagawa ng isang tao yun eh. Tao din naman siya, hindi naman siya. Kahit pa sabihin mong sobrang yaman niya, tao pa rin siya. Pero extremes nga siya, no? Kasi isip mo, Gen X siya, eh, no? Oh, Tapos nagawa niya, gano'n, no? Oh, diba? Millennial thinking yung ginawa niya. Baka talaga millennial by heart siya. At saka kaya, doktor siya eh, di ba? Oo naman pwede. kasi yung Yung millennial si- by heart talaga. Eh Oo. si... ang ka-heart niya eh, si ano eh. Sino pangalan? Si Doc, ano? Hayden Ko. Hayden Ko. Oh, di ba? Talagang millennial by heart si Millennial yun, Doc. di ba? Sa edad mo ba yun? Hindi ko alam. Para ka tayo. Hindi, sa mga 42. Hindi, high school pa lang, pinapanood ko na yun. Ay, di ba Gen X din yun? High school, si Hayden Ko, pinapanood ko yun. Pinapanood ko high school. Itago na lang natin sa pangalang KH. KH. Nahalili ako dun. Pero anyways, balik nga tayo dun sa relasyon ng ano. Bakit nga ganun? Bakit pag-compare dun sa Gen X na standards ng pagrerelasyon, iba nga yung millennials, no? Si Mary Jo Rapini, Anong sabi meron ni siyang Ma'am 5 Mary Jo? explanations eh. Or parang meron siyang 5 na points na na-notice sa mga rerelasyon ng mga millennials. Yung unang-una sabi niya, they don't value a marriage license and don't feel the need to get married. They don't value. Okay. Di ba? Kasi nga daw, millennials want to experience life before they get married. They're more likely to want their education, career, and income established before seeking a serious commitment. Some were raised by a single parent and therefore find it more acceptable to be single and have a child on their own. Some come from broken homes and don't believe that marriage is a benefit. So yun, sinabi niya nga na parang, marami nga naman doon sa millennial na
galing sa, ayaw nila mag-commit siguro. Kasi based sa explanation niya. Kasi iba, galing daw sa broken homes. So nakikita siguro ng mga millennials na parang, ayoko muna mag-commit kasi nakakatakot eh. Diba, baka abutin ko na naman tong gantong broken na pamilya. Ayoko muna. Gusto ko maging sure siguro. Kaya ganun yung thinking nila. Parang live-in lang muna. Pero meron naman dyan, ayaw na lang nila, di ba, yung una niyang explanation, ayaw niya ng para marriage license. Kumbaga magsasama pa rin, magsasama tayo. Hindi lang tayo married. Hindi lang tayo married by church, married by state. Parang ganun. May mga ganun ng scenario eh. For example, ako talaga, for the longest time, ako hindi talaga ako. Naalala ko dati. Parang, hindi ko, talagang ano alam ko eh. na, hindi ako magpapakasal. Alam ko yun. Parang, anong nangyari? all the girls. Alam din naman ng lahat, parang open din naman ako sa ganun. Yung Mindset? mindset. Saka tapos yung, marami kasi din kasi disadvantage yung marriage, doon dati sa akin parang, kahit naman ngayon, parang, halimbawa, pinag-usapan namin ni Marla, wife ko, kahit naman kasal kami, ano pa rin disadvantage pa rin na, kasi ayoko yung pagsasamahin yung, yung assets nyo, properties, di ba? Halimbawa siya, mas marami siyang property sa akin, mas marami siyang pera. Hindi fair Dahil sa kanya. Hindi fair dun sa isa, hindi fair sa kanya. Ganun. Tapos ngayon, kami magkasama yung properties namin, equally, pag, di ba, parang magkaroon man ng separation, halimbawa, masama pala akong tao. Hindi naman alam ng pamilya niya, hindi niya alam. Tapos nilabas ko lang nung nagpakasal kami. Ang hirap niya ngayon tuloy. May mga ganun. So may fear ka? Parang yun yung fear mo nun? Hindi para sa akin. Tapos parang wala din naman. Parang siguro yung sense of commitment. Hindi pa rin. Wala ka noon, no? Parang ang hirap makommit dun sa based sa mga nakikita natin, di ba? Syempre, sa mga magulang natin, sa mga magulang ng may iba. mga anak na. Mga napapanood mo sa telenovela, di ba? Ganyan. Saka, yun. Tapos sa mga actual talaga, pag may pamilya ka na, may may mga anak ka na, yun na yung magiging buhay mo. Para makikita mong ganun eh. Ako, bata pa lang ako, parang nakikita ko na yung may pangarap na ako may sariling pangarap na ako na para mamumuhay ako mag-isa, pupunta ako sa ibang lugar, tapos mamumuhay lang ako doon. Millennial ka nga kung ganun. Yun yung describe dito Tapos nung na-meet ko naman si Marla, parang hindi ako naniniwala sa marriage, pero naniniwala ako sa kanya, sa amin. Parang ganun. In a sense. Parang marriage by accident na nga lang yun din yung nangyari sa amin kasi dapat magka-Canada kami. Para mas mabilis mag-ibang bansa. Magpapakasal tayo. Pero dati talagang pag sinabi mong pagpapakasal, takot na takot ako. Kasi pwede naman nga kasi kayo magsama eh. Pwede naman, same din eh. May feelings kayo pareha. Same pa rin naman yung gagawin mo. Para sa akin, akala ko dati walang pinagkaiba pag kinasal kayo at hindi. Di ba minsan, kahit naman mag-asawa na, yung ibang, may mga classic example nung unfaithful pa rin eh. Mga nambababae pa rin yung hindi nagwo-work out yung mga nagwo-work out or yun nga, unfaithful. Mga babae, mga palalaki, di ba? Nagkakaroon pa rin ng ganong senaryo. So, same pa din. Tapos, pag nagkaroon pa ng ganong unfaithfulness, mas mahirap, di ba, maghiwalay. Mas, dahil, kasal na kayo, i-work out nyo na yan. Yun yung takot mo no? Nagiging parang, Pero nung sa amin, nung si Marla na, ito, sa example ko lang, nung sa amin na, naging madali na siya. Parang, sige, tara, pakasal na tayo. Pag nalaman mo na siya na yung the one. I'll be the one. Hindi. Pero yung pag nag-uusap kasi kami ng ganito, hindi na siya hindi ko lang alam din sa iba eh. Pag mas logical sa akin, mas madali. Pag hindi na siya emotional, hindi na siya yung yung nag-wavelength kami by logic. Kumbaga, pag in-analyze nyo objectively, parang ganun. In a sense, parang okay, naging mas okay. Tapos partner din kami, hindi lang yung basta-basta, nagmamahal lang kami ng masarap. Pag yung alam mong partner mo na, yun. Ano na siya magkakaroon ka ng starting line ulit, parang panibagong book ulit, panibagong buhay naman. Tapos na yung ganun. Ayun yung sa part ko Siyempre, ikaw, nag-i-enjoy ka pa sa single life. Okay lang ako. Pero may mga nababasa ako. May mga nagsasabi din sa akin. Kung kilala mo si Doc Alex. Basta yun. Consultant, etc. Sabi ni Doc Alex, hahanap ka daw ng tao na magiging best friend mo.
Yan, kayo ni Marla ganyan, no? Best friend niya sa ano, di ba? Hindi kakasundo kayo sa maraming bagay. Pero pag best friend naman, usually pwede rin mag-away, kaya etc. Pero alam mo yun, yung ganong connection na parang, ewan ko kung ano tawag doon, unconditional love ba sa isa't isa? O parang Unconditional love. companionship, appreciation, Ang talagang term namin, partnership talaga. partnership, ayan. Kasi parang, yan, best friend, oo. Kami, ilang taon pa lang kaming kasal, kasi ilang taon pa lang din naman kami talaga nag-uusap. Oo. Pero kaya may mga times din talaga na yung love, kaya sinasabi ko rin sa kanya, doon din kami nagkakasundo. Yung love, kumbaga sa akin, ang relasyon kasi, para siyang ulam. No? Anong ulam? Para siyang ulam, mawasan, sinigang. Sinigang, oh. Yung love, ano lang yan, parang, Lahok lang, baboy lang yun. Pwedeng baboy lang yan. Oo. Pero, kailangan mo, syempre, ng, hindi nagluluto. Parang Kailangan ulam, mo pero ng hindi kangkong. Kailangan mo ng gabi. Yeah. Kailangan mo ng paminta. Yeah. Kailangan mo ng sinigang mix. Yeah. Ano kaya yung sinigang mix sa relasyon nyo? Yan ang magandang tanong, di ba? Oh, ano kaya ang Yung sinigang pampasarap, mix? no? Oo eh. Yun yung core ng lasa ng sinigang. Kaya siya sinigang eh. Pero, di ba? Part pa lang din siya. May tubig, Part pa rin. may tubig May pa, may tubig sabaw pa. pa, di ba? Pero, pag nagluto ka ng sinigang na walang karne, pwede pa rin. Soup yun eh, di ba? Sinigang na sabaw. Parang hindi ka nga talaga nagluluto. Tawa lang. Kasi sinigang na baboy. Hindi, pwede nga, kasi sinigang pero, mix, oh. kumbaga, gagana pa rin siya. Minsan, may Oo. mga araw na yung sinigang mo walang baboy, pero kakainin mo pa rin. Pero sarap ng sinigang yun. Parang ang lamig-lamig. Parang ang init sa pakiramdam ng sinigang. Kahit Oo. walang baboy, di ba? Oo. Kasi ininit mo, naubos mo yung sinigang kahapon. Ininit mo, wala na yung Sabaw baboy. na. Pero kinain nandun mo pa rin. Oo. Pero kumbaga ganun, part lang siya nung, part Buong- lang, ingredient lang siya. Pero dapat meron diyang trust, may, ano ba ba? Loyalty, parang John Cena. Royalty, respect. Loyalty, respect. Tsaka ano siguro. Parang mga ganun. Marami siyang ano Sabihin natin yung sinigang mix ay yun yung parang goals nyo sa buhay. Yo. 'Di ba? Parang pwede rin yun. magandang Mas analogy maganda rin yun. siguro 'yun kasi yun yung differentiate sa inyong dalawa Oo. doon sa iba pang mga relasyon or magiging ibang potential na relasyon mo sana, 'di ba? Yung kung pareho kayo ng goals ni Marla, yun yung parang sinigang mix niyo, yun yung defining ano niyo feature niyo. Maganda nga yun. Maganda nga Diba? yun. Goals. Tama. Goals. Kasi kung isa yung goal nyo, kung Oo, isa yung gusto nyong marating, Malayo gusto mararating nyong nyo. gawin pati. Hindi lang marating yung gusto nyo lang gawin. Parang gusto nyo lang gawin. Parang lahat kasi ng bagay sa mundo pwede mo namang gawin eh. Oo, Hindi lang totoo naman. Diba? Sabi nga, basta lahat ng bagay sa mundo posible hanggat buhay ka. Basta buhay ka, lahat posible. Oo. Kaya yun. Yun nga yun yung goals yun. Saka mas madali na buhay nyo kung iisa ang goals nyo, di ba? Parang doon na pumapasok. Ikaw na. bilang bakit kaya mo bang ma-define kung bakit ka single pa rin ngayon? Wala Not married, gano'n. Parang Yung sa sinusundan mo ba yung sinasabi ni Mary Jo? Mary Jo? Mary Jo. Kung sinusundan ko ba? In a sense, parang yun yung nangyayari sa'yo no? Pero kasi yung sa akin, parang gusto ko nang mag-settle down siguro sa edad ko May Diba? gano'n? Gusto mong mag-settle down? Parang. Mukha lang na hindi sa itsura kong to. Mukhang hindi lang. Pero sa edad siguro, pwede na. Parang kasi iniisip mo pagod yung ka na edad? eh. Iniisip mo yung edad? Dahil... Hindi, kasi isipin mo kung, sige sabihin ko na kay tunay ko edad. 35 na ako ngayon. Kalahati na lang ibubuhay ko sa mundo di ba? Pagod ka na rin sa experiences. The boomer side of you. With regulations. Pero di ba? Kalahati na lang. Tapos yung mga remaining years mo pa, hindi ka na makakilos. Masakit na yung tuhod mo. Di ba? Yun lang din sa akin. Kaya parang, ewan ko kung boomer side nga yun sa akin. Hindi ako masyadong millennial. Yung based on our definition. Based on millennial. our opinion kanina, parang gano'n na nga. Pero para iklaro ko sa iyo, dumaan ako sa millennial stage na ina-experience yung life. Ilang taon, 'di ba? Sabi mo hanggang ngayon 'Di ba? Oo. Kasi single pa po ako. Hindi naman ako nagpaparinig dun sa ating mga audience pero This is my number. yun yung unang point niya na hindi binavalue ng millennials yung marriage license. Hindi niya, basta hindi niya binavalue yung talagang marriage. Kasi parang wala daw Dito, sense Walang sense ang parang maging married pa. Pero yun diba? nga, ang sa akin nga naman, again, point, pag nakita mo naman yun, Yung para lang the sabihin din sa one? inyo, worth it din, worth it. Oo, May worth iba it. yun pala, na hindi ko natapos yung point kanina.
Sabi ko, akala ko walang difference. Pero, pag pala kinasal ka, may difference din. Meron din. Parang para sa akin. Difference na. Ako, sa akin, ang naging nangyari, parang may tapos na. May tapos ng isang chapter. Okay. Tapos parang, kasi minsan dami mong iniisip eh. Akala mo focus ka sa goals mo dati. Pero minsan pag single ka, yung hindi ka married kahit may girlfriend ka, may ano ka, baka minsan gumagambala pa yun sa, baka may chance pa dito sa anong to. Baka mayroon pang ganito. Hindi ko sinasabing ganoon ako sa relationship namin ni Marla. Ngayon, Basta nung biglang naging kasal kami, okay. Ayun pala, ito pala yung pakiramdam Gets ko. na yun. Ito pala yung pakiramdam. Parang mas settle down talagang, ito na lang yung gagawin na. Okay, kasal gets na tayo. kita. Alam ko yan. Parang, di ba sa Inside Out, merong core memory. Nanonood ka ba Inside Out? Diba? Yun yung naging core memory nyo nung nagpakasal kayo Yeah, okay. Diba? Tapos yun, next na yun. Diba? Diba? Oo nga naman. Nandun na siya sa ano nyo Yeah. Yun lang yun. So anyways, yung number 2 naman. Number 2 na sabi ni Mary Jo Rapini, the psychotherapist, they aren't sure their partner is the one. Nabanggit na natin to kanina di ba? Ito yung nabanggit mo kanina. Pero sabi niya, millennials grew up with so many dating choices that they constantly question if this person is the right one. Marriage research supports that experienced daters have more difficulty settling down and committing. Even if you didn't date frequently, you had the option with one swipe on a dating app. Ouch. Unlimited choices fuel the anxiety many millennials have when they're going through a challenging time in their relationship. Parang ako dapat yung dito? Mukhang sa'yo yan. Kasi kung gustuhin ko man, baka mapagalitan ako. Hindi, joke lang. Hindi. Ito na lang. Hindi, ikaw kasi din yung nasa kalagitnaan dyan Hindi kasi, alam ko, hindi ka naman gumamit nito di ba? Dating apps. Ganun tayo dati. Tinderos tayo dati sa Bulacan. Pero sobrang tagal na nun Pero sobrang tagal na nun. Bago pa lang ang Tinder. Yun yung sasabihin na lang natin sobrang tagal na nun. Wink, wink. Di ba? Pero matagal na nga yun. Matagal na talaga sa history ko yun. Alam naman. Huwag mo kakat yun, Alam niya yun. Hindi, pero yun, ako, hindi daw the one yung current kong partner. Hindi. Personal opinion ko to, tsaka personal experience. Kahit nagde-dating up ako ng ilang taon, hindi ko na feel yung parang pag kami nakamatch ako, hindi siya yung the one kasi kaya ko ulit mag-swipe o kaya ko maghanap ulit na ganyan. Hindi Pagka may mamimit ako, ganyan. Sabi mo yung sa recent ex, huwag na natin i-drop, mahirap na. Yung ganyan. Di syempre, akala ko siya na yung the one. Baligtad nung sinasabi nila na hindi sila pa yung the one. Sa akin parang siya na yung the one. Pero syempre, hindi naman nag-work lahat ng mga relasyon. Hindi ako iiyak. Sorry na. Be the one. Let me be the way and the camera Jimmy? Ako kasi yung ano ko sa dawan, ayun, baligtad na naman. Ako kasi, hindi ako naniniwala sa dawan. Talaga. Kaya nga, tas nakita mo. Ayun, all throughout talaga. Walang dawan. Hindi patas ang buhay. There's no dawan. There's always the next one. Diba, ganun yun. Parang nagiging Gen X ka sa mga joke mo na gano'n Huwag na yung baligtad nga no? Diba? Ngayon yung parang naging blessing ko dun sa mga ganyan. Ako yung hindi naniniwala sa marriage. Ako hindi naniniwala sa the one. Kaya parang nga ganun. Tapos, napaisip ako. Yung mga pangaral sa atin pag hinahanap mo, hindi ibibigay Pag di mo hinahanap, darating. Pag yung hinahanap mo, mas mahirap ibigay. Parang mga ganun yun minsan Kaya yung iba kong hinahanap, nga naman, yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko dati, ayun ang parang ang ilap-ilap sa akin, di ba? Not saying na, ayun, mga gustong yumaman ng sobra, gusto mo mag-travel ng marami. Ikaw na nagsabi, hindi pa tapos ang buhay. Hindi pa naman tapos ang buhay. Pero kumbaga, yun yung parang eager ako dati. Yun talaga yung pangarap ko maging ultra-millionaire chuchoy. Yung mga dati kong buhay yun. Wait lang, sinasabi mo, yun yung prayo mo dati. Yun mas mataas sa priority mo. Tapos yung itong mga dawan-dawan na ito hindi pa masyado iniisip, no? Tapos eventually, yun ang nangyari sa'yo. Talagang, hindi ko talaga siya priority. Tao dati. Kasi alam ko nga kasi na parang ito yung transition ng dreams ko. Gusto kong yumaman para ma-self-sustain yung buhay ko at saka buhay ng
Magiging partner mo? Hindi. Family ng din? family. Parang Wala magbibigay pa ko pala ng, yung partner, para pag umalis ako, kahit saan ako pumunta, di ba ang pangarap ko nga, sabi ko, gusto ko pumunta ako sa Thailand. Bansa. Magja-janitor ako doon. Pero alam mo, mayaman ka dito. Alam mo yung ganong feeling? Parang si Equalizer nga, di ba? Di ba idol natin si Equalizer? Alam mo, ikaw lang may ganun. Pero, Pero tama. di ba, Gets ko, pupunta ka gets dun ko. sa Argentina, Oo. magbabartender ka. Yung bartender. Magbabartending ka na parang chill lang. Oo. Pero, pag sinesante ka kasi ang bulok mo sa trabaho, okay lang. Sige, sige, okay lang. Bulok pala ako dito. Pero at least naranasan mo yung simpleng buhay doon na. Ano. Kasi iba yung security ng ng buhay. Kahit anong ginagawa mo, kung alam mo naman sa pag-uwi mo sa inyo, meron ka, paldo ka. Ayun yung parang dream scenario ko dati. Gets ko na para kasing doon mo nakikita lahat ng aspect ng buhay, di ba? Kung financially stable ka, tapos gusto mo maging janitor, gusto mo mag-bartender, napakaraming experience, iba-ibang experience yun eh. Di ba? So, matakaw ka sa experience, uhaw ka sa experience noon. Yon, parang yun ang gusto mo sinasabi. Oo, yun. Tama. Yun. O yun, pasok din sa number 1 kanina, di ba? Experience life. eh. O, di ba? Kaso nagbago yung Kasi makikita mo yung, di ba? Makikita mo yung mga magulang natin na, syempre, naintindihan mo na sila ngayon dahil, kaya pala sila hindi makapag-experience life dati. Kasi, biro mo na, kailangan na magtrabaho. Kailangan pag-aralin yung mga anak nila. Tapos, sa age nila na ganito, ka-age na natin sila ngayon kung magulang sila hindi mo na pala talaga magagawa dati. Yun. Kaya ako dati, okay, sige. Nothing against other married couples, pero ako, ayoko ngang matali ng gano'n na, hindi ko na nakikita yung mga tropa ko. Diba, yung mga magulang natin, hindi na sila nakakapag-inom. Hindi na sila Hindi na sila nakakalabas. Hindi, nagiinom sila sa mag-isa. Isa. Mas malungkot yun. Malungkot. Mas bihirang-bihira na lang makalabas. Oo. Na parang nung pag tinitingnan mo yun nung teenager ka, saka nung 20s ka, grabe, ayoko nun. Pero ngayon palang 30s, 35 ka na halimbawa ako, na walang anak, may asawa, kahit pala, nangyayari pa rin pala talaga yun. Kahit sa ayaw, ako, by choice na nga lang din minsan yun sa akin. Hindi not saying na pinagbabawalan ako, pero by choice na rin dahil may ginagawa ka sa buhay mo, tapos pagod ka pa. Ayun. Sama na rin siguro yung kasu-kasuan yung mga pumapasok sa yung sakit-sakit ng likod natin. Epekto na siguro yun. Pero anyways, doon na, dako tayo sa number 3. Sabi ni Mary Jo, millennials feel stuck with a partner who can't grow up. Totoo ba to? Teka, basahin ko pa. This seems to be a chronic problem for millennials. One of the partners is ready for the next stage of life, while the other one wants to hang out with their friends. Ito yung sinasabi mo kanina lang, no? Play video games and basically avoid growing up. It puts the mature partner in a dilemma. Parang tinatanong niya daw sarili niya, should I leave them and take a chance or stay with them and wait for them to grow up? Pero ito yung nakita ko dito sa number 3 na point na to Binanggit niya video games. Tayo nga naman yung era na nasimulan yung maglaro ng video games, no? Nakakabata ba? Nakaka-immature ba yun kung ganun? Hindi. Nahiya pa si Mary Jo Rapini sabihin na yung babae at lalaki. Oo. Nahiya yung babae na iwan yung lalaki. Nahiya pa siyang mag-identify ng sex Binidyo games pa lang no? Ginawa pang millennials no? Parang ang dominant naman na gender na naglalaro ng video games ay lalaki. Tsaka di ba common problem or common pinag-aawayan niya ng mga babae at lalaki na millennials video games. din Dota o ako. Yan, Dota o ako. Ayan, tagal na nun. Alam pa ba ng mga bata yung catchphrase na yun? Diba? Dota o ako. Kasi, pero yun again, biologically, di ba, mas mabilis nga daw mag-mature yung utak ng babae compared sa lalaki? Oo. Yan, tama ba yun, Doc? Puberty, nauna sila. Sa puberty, mas mabilis. Mas may play habit pa rin talaga tayong mga lalaki di ba? Oo. Pero wala may epekto yung technology dito sa point number 3. Oo, parang mas na-open yung mga tao, mga millennials sa ibang form ng entertainment. Na sobra naman kasi nakaka-addict din minsan ako, aminin ko na gamer ako Pero, di ba? Minsan nakaka-addict Pero, hambawa ako, hindi naman ako gamer. Pero, sabihin mong, yung iba,
na-addict sa pagtambay, sa pagbabasketball, araw-araw Ayan. basketball, or Okay, araw-araw tambay, nagiinom sa kasama yung mga tropa, or nakipagkwentuhan. Oo, gets ka, gets ka. Nakaka-ano rin yun, nakaka-addict din yun dun sa ibang, or natatakot sila na mawala nga yun yung buhay na yun Na gano'n, no. Na tingin nila habang buhay, masaya kasi yun pag yung ginagawa mo ng ginagawa yun Pero syempre, yung ibang babae nga, or yung ibang partner, naghahanap na sila ng next stage. Kaya di ba ang kadalasang sinasabi ng babae, gusto nila naghahanap sila ng mas matanda sa kanila, mas mature sa batch nila. Kasi nga, hindi pantay yung Maturity level. ng babae at ng lalaki. So, ang bottom line ay dahil mas nauuna sigurong mag-mature yung babae, biologically. Biologically. Pero hindi nga naman lahat ng kaso. Yun lang yung masasabi nating observation natin. Saka yun nga, bilang millennial, sa atin nga nag-umpisa yung talagang video game era di ba? Wala, sa atin nagsimula Kaya yung mga kakabatch natin ngayon, parang open-open pa rin naglalaro Pero tas din naman ngayon, di ba kahit napapansin ko pati ngayon ang babae at lalaki sa generation na to, hindi naman na nagkakalayo ng hilig, hindi na nagkakalayo ng mga hobbies. Lalo na sa Gen Z, no? Di ba? Sa Gen Z. Parang kung may gamer na babae, may gamer na lalaki. Ang dami na nga Tapos may mga cosplayers, may mga... Kumbaga dati, at a certain age, parang gagawin mo lang yun at a certain age. Pero dapat, sasabi nga sa akin dati, tanda-tanda mo na, nagka-cartoons ka pa. Lagi high school, yun di ba? Cartoon ka ng cartoon, computer ka ng computer. Di ba? Naglalaro ko pa. Parang, ayun nga, di ba? Papasok na naman yung boomer Gen X na parang may certain rules sila sa buhay na pag dumating ka sa gantong age, ganito na dapat. Pag dumating ka sa gantong age, ganito na dapat. Tama. Parang tayo yung nag-break nung ganong sistema. Kaso doon sa ibang partners, doon sa ibang babae nga, the usual na sila yung naghahanap ng next step na mag-grow up ka naman. Pero napunta tayo sa Gen Z ngayon. Hindi na rin ganun yung yung hindi na number 3 Hindi 0.3 yung mga nangyayari ngayon. Yung sa maturity, di ba? Pareho na silang naglalaro Di ba? Pareho na sila nag-i-enjoy at pareho na rin silang ayaw pang mag-settle. Madalas. Pero hindi ko sinasabing lahat ganito yung Gen Z. Pero nakikita ko, ganun. Siguro, epekto rin ng technology. Oo. Social Saka mas media. may freedom na Mas may freedom, tama. Tingin ko ngayon, nababasag na talaga yung rules na, yun nga, sa gantong age, ganito ka dapat. Actually, pati sa sa gender. Pag babae, ganito ka dapat. Pag lalaki, ganito ka dapat. At matagal nang basag yun. Hindi, ngayon lang din yun. Kahit sa atin, may rules pa rin tayo, di ba? Pag Ngayon babae, lang. dati, di ba, pag nagbabanda yung babae dati, wow, ang cool. Di ba? Pag gamer na babae nung millennial gamer dati. Mid-2000s, Talagang no? indicated pa na babae siya. Nagbabanda, indicated pa babae na gamer. Astig pa, Indicated na babae na ganito. Ngayon, parang hindi na masyado. Meron pa din, pero hindi na siya tinitingnan na special. Parang equal na rin talaga. Diba? Tama. Point number 3 yun. Sa mga gusto po ng recap. Pero punta naman tayo sa number 4. Ito, makaka-relate talaga tayo dito. Kasi tayo nagsimula nito noon Diba, Sabi nga, millennials are lost in text translation. Ano yung sabihin nito? Lost in text translation. Sige nga. Ano yung sabihin nito? Sabi nga, many couples split due to communication problems and millennials are especially vulnerable in this area. Their primary communication is texting and instant messaging, which are vulnerable to innumerable misunderstandings. Having an argument via text is a potential disaster. Many conflicts are due to small misunderstanding that become distorted because no one is able to calm down enough to talk and listen. Kasi nga naman text, di ba? Tapos, this is exasperated when the device is constantly beeping to tell the person they are missing out on someone or something else. Some millennials also feel uncomfortable with the face-to-face or even voice communication, which complicates the relationship further. The best way to fix a misunderstanding is to listen and be heard while looking at each other. Sa atin nagsimula nga, naalala ko talaga. Alam mo yun, parang may takatak pa ako na China phone. Oo. Di ba? Tinitiis ko talaga yung masakit yung keypad doon o matigas. Para lang may ma-text ako na, hindi ko na i-name drop ko sino. Pero ano yun? 2 years. Sino yun? Ay, bawal pala magmura. Totoo naman.
naman, di ba, na high O school. sino-sino? Oo, marami kang katext nun. Hindi naman lahat nililigawan mo, ano. Pero sabi ko nga, sa mga nakakaalam, di ba, trivia lang. Pag wala na, bumalik na eh. Pero kung pansinin niyo yung mga daliri, yung hinlalaki nyo, hindi na yan pantay. Lalo dati. Sa mga nakakaalam, medyo lubog yan. Mas lubog yan. Dahil nga sa takatak ng cellphone yan dati. Let's go. Diba? Hindi yan pantay. Pero yun nga eh, ang hirap nga. Sabi nga ni Robin Scherbatsky, di ba, sa How I Met Your Mother, ang hirap mag-convey ng tone pagka-text. Kaya siguro may mga miscommunication lagi dun eh. Di ba, yun nga yung classic problema na pag babasahin mo yung, di mo alam kung galit Text. na lagi, pag girlfriend mo lagi, nang pag nagsalita nung ano, pauwi na ako. Yun lang. Okay. Walang period ng ganito. Minsan okay lang, parang Okay. kakabahan ka pa eh. Okay pa to? Ay, hindi. Malilate ako ng uwi. Inom mo na. Yun. Okay. May babae na tong kasama. Ayun. Yun. Saka ayaw nila nag-i-enjoy kayong ikaw lang, no? Ayaw nilang nag-i-enjoy. Parang may hugot yan sa'yo eh. Mga babae, ayaw nyo nag-i-enjoy kami. Huwag ka mag-generalize. Parang... sorry. Hindi, Pero Jenna, alam din nila yun eh. Na deep inside sila. Alam nila Deep sa inside sarili alam nila nila. yun eh. Pag Pero, nag-i-enjoy ka. alam mo yung indicator kung happy yung kausap mo sa text. Pag may hehe, may haha. 'Di ba? Pagka walang ganun, dati awkward kasi walang emoticon eh, no? Oo eh. Walang Haha lang emoji. Yung lang, yung U na may tuldok, U na may tuldok, sa taas, oo. 'di ba? Tapos mas cute pagka small na ganun yung gamit. Yun yung mahirap nung time na yun eh. Na parang puro text nga lang. Tapos basta yung naalala ko nga ito, kwento ko lang. Di may piso pa ata yung text nun o 5 piso ata. Ewan Piso? ko umabot doon. Piso. Ganyan. Ang haba-haba ng text ng tatay ko ata sa tito ko. Tapos parang sa dulo nag-joke yung tatay ko. Nag-reply lang yung tito ko, Luko. Ano yun? Kasi hindi man lang na-address yung in-inquire ng tatay ko. Tapos yun nga, yun lang, Luko. Gen X. Di ba yun nga yung mga ng magulang natin dati, parang magre-reply K. Yan, okay. May mga tinatanong ka K. Tapos KK. K, piso na agad yung K. Ayun, no? Napakahalaga ng piso natin dati. Kaya ngayon, pag magte-text ka, lalo na ngayon na lahat libre na, di ba? Libre yung messenger, libre yung ano. Pag magte-text ka ng piso ngayon, parang ang bigat-bigat sa sarili mo. Like, ewan ko lang sa mga Gen Z or sa iba. Pero parang, shit, text. Pero pag magbibili ka ng kung ano-ano, pag bibili ka ng kape, bibili ka ng tinapay o ng pagkain parang ang bilis lang. 50 lang. 70 lang. Kaya nga Pag magte-text ka ng piso, parang ang bigat-bigat sa damdamin. Ano? Isipin mo yung piso na yun, ha? Dati, 2 candy na yun, minsan 3 pa ata eh. 4 na lemon yun. Limon. Limon. 4 na limon. 4 na limon yun. Kaya mabigat siguro. Pero yun nga yun eh. Oo nga. Tama. Sa atin nga kasi nagsimula yung text talaga eh. Kaya nasanay tayo nung high school pa lang. High school, college, nagsimula ang text sa mga millennials eh. Oo, high school. Sa atin may college na millennials na nun eh. Mga 1980. Yung mga nasa old boundary. millennials. Old millennials. Nasa borderline ng sa millennials and borderline Gen na X. yun eh. So talagang texting talaga yung form of communication natin dati. Kaya sa relationship, nasanay tayo sa texting. Email, di ba? Diyan nabuhay yung email nung sa natin sa generation natin. Kaya nag-convey tayo ng message through letters. Through words ng text, no? Through Pero words. isipin mo parang mas successful na ngayon yung Gen Z siguro mag-convey ng tone through messaging. Kasi buong buhay nila, halos nandun na yung texting di ba? Nandun na yung messaging through DM. Tayo, nakagis na natin yung pupuntahan mo pa sa bahay, yung mga ganang time, di ba? Na ganyan. Sila, so mas bihasa na sila siguro, mga Gen Z. Depende rin. Hindi mo rin masasabi kung totoo talaga yung sinasabi nila. Yun nga, or baka mas manhid na lang sila sa mga nababasa nila sa messaging, ganyan, di ba? Kasi parang puro yun na lang yung buhay ng iba eh. Yung mga may mga pamangkin ka nga, di ba? May mga inaanak ka nga na
naka-iPad na ng ganyan. Ano kaya magiging buhay na ng Bata ganyan? na ano, ayun, ibang generation na yun. Gen Alpha naman. Gen Alpha na yun. Pero mahirap nga mag-convey nga ng tone sa messaging. Mga maraming misunderstanding doon. Yung sinasabi mo nga yung sa lasing eh. Pero maganda dyan yung The best way to fix a misunderstanding is to listen and be heard while looking at each other. Totoo. Yun yung, tamo, doon naputol sa atin dati. Mga nanay at tatay natin ganun ang ginawa eh. Oo, laging... Diba? Tapos tayo nasa gitna eh. Pero di ba lagi naman kayo mag-aaway sa text tapos pag nakita na kayo. nga, no? Syempre, okay na. Parang may, kukwento ko ba yung recent experience ko dyan? Kwento mo na. Ano siya? Alam mo yun, laging mang-aaway. Lagi siyang mga away. Oo. Na parang naghahanap siya ng rason para awayin ako. Ikaw? Oo. Aware siya Weekly. na inaaway ka niya. Sinabi niya sa'yo. Anong bang aware? Parang natural na lang na naghahanap siya. Sinabi, Parang- di parang aware part siya. niya. Kasi sinabi niya sa'yo eh. Oo. Para sabihin niya in words eh. Oo. Hindi. Sinabi niya in words na naghahanap ako ng rason? Hindi. Okay. Paano mo nalaman na... Hindi kasi nag-aaway kami. Tapos naghahanap siya ng rason. Explanation muna naghahanap Oo. ng rason. Parang Ano ganun. magawin kayo. Ganun Okay. nangyari. Oo. Tapos, hindi ako, gagawin ko, si superhero. Superhero. Ano pa tawag doon? Hindi, si Martyr Si ni Martyr. Vera. Ganyan. Pumuntahan ko. Ah. Tapos pag nakita nga kami, okay na eh. Oh, diba? Ba't na eh. Tapos, parang sinasabi mo, style niya lang para puntahan ka niya. hindi, kung ganun man yun, ang twisted naman. Diba? Kung yun yung style niya, di ba? Ngayon, na yung mga napatunayan ko. May mga bagay tayong hindi alam eh, sa mga Sa babae. Marami na sila lang nakakaalam. Kailangan natin ng expert. Hanap tayo ng expert na ganyan. Hindi, babae lang eh. Alam na nila yun kahit sinong Oo babae. nga, kahit sino. May Hindi, mga bagay na kung hindi i-reveal nila. Pero dun sa aking pinuntahan na ganyan. Oo. Pagkatapos na maghihiwalay na ulit kami, di maghahanap na ulit siya ng rason na mag-away. Kaya nga tama to eh, na parang kailangan nga niyong magkita para magkaintindihan. Tama. Ang hirap talaga pag messaging lang. Minsan yung video call niya, hindi mo pa alam eh. Anyways, number 5 na tayo, number 5. Doon naman, medyo may may pagka sa pera to eh. Sabi ni Mary Jo, financial problems complicate millennial relationships. Yan. Nabanggit mo na to kanina eh. Due to the high costs of college, many millennials bring debt when entering a relationship. Deciding who has Sa US responsibility for the debt while experiencing the pressure of a ticking biological clock, yung sinasabi mo kanina, is overwhelming. Couples feel stressed knowing that they must postpone their dreams for years due to their burden of debt. Arguing about expenses and who needs what becomes common. Thus, millennials have little hope they'll be able to live the life many of their parents enjoyed. Di ba? Doon napapasok yung sinabi mo kaninang inflation. Oo. Pero yung situation na yun, more of sa USA, di ba? Kasi uso sa kanila yung college debt eh. Although dito, just the same, may mga financial din naman dito eh. May mga financial hurdles din na talagang tinatahak. Lalo ngayon nga sa millennials saka mga Gen Z. Kasi nga, yung inflation, ang taas na rin talaga eh. Kaya doble kayod yung mga, especially dito sa atin, ang culture naman kasi sa atin, hanggang college pag-aaralin ka talaga, hanggang makagraduate ka, di ba? So, kahit nga makagraduate, tapos sa inyo pa rin nakatira eh, di ba? Doon ka pa rin uuwi sa mga magulang mo eh. Yun nga eh. ayun. Ang siguro kung sa US, yung college debt nila, dito sa atin, ang hirap maghanap ng trabaho. Yun. Di ba? Yun ang problema. naman Pero dito. financially, ganun din eh. Problema din siya. Kaya, Hirap magrelasyon. kaya yun nga, kaya nagkaroon na tayo ng realization from sa millennials. Trickle down na lalo na sa mga Gen Z na yung marriage, yung married life, yung having kids, hindi na rin talaga siya by rule na dapat at this age, married ka na. Oo. At this, kasi pag binadali mo yung buhay mo na 25, papakasal na ako. Tapos 27, dapat may anak na ako kasi biologically, hihina na yung reproductive system ko, ganun. Wala na. Yung pangarap mo na mag-travel, mag-Boracay, mag-Japan, di ba? Maka-experience ng life. Maka-experience ng life. Oo, di ba? Yun ang medyo Fun yun ang run. nasa sacrifice. Ngayon, dati yun ang sinasacrifice ng mga Magulang natin, ng mga magulang natin. Na Gen X at
boomer siguro. Ngayon, ayun naman, ang medyo sinasacrifice or dinidelay ng mga millennials sa mga Gen Z ngayon is yung pag-aasawa, pag-anak. Oo. Pero yun nga, again, nakakatulong din yung technology, sigurado din. Oo. Kasi dati, wala namang comparison ng mga magulang natin. Hindi naman nila nakikita yung Japan araw-araw. Oo. Di ba? Tama. Gusto, ang dati, yung Japan, pag magjajapayuki lang. Oo. Ayaw lagi nila ganun. Lagi may ganung connotation. ayaw mo mag-Japan. Yung mga magulang natin, ayaw mag-Japan. Oo. Kasi magiging Japayuki sila. Takot iyo. Diba? Tayo ngayon, gusto natin. Hindi ba ganun yung dati nung bata ako? Japayuki yan. Parang isa lang ang trabaho sa Japan na maging Japayuki. Pero yun nga yung nakakatuwang ugali nila na kaya nga, di ba, medyo insensitive na hindi naman nila, pero hindi masama yung gusto nilang iparating. Kasi ganun lang talaga sila. Ganun lang talaga sila magsalita. Parang nag-generalize talaga. Laging may gantong rule. Para sa kanila, hindi masama yung pag sinabi mo yun. Kaya nagkakaintindihan sila pag sila nag-uusap. Tama. Ngayon, dahil nga sobrang sensitive, may sensitivities na ang mga Gen Z, dun Open-minded siguro. open-minded na pag sinabing ganun, Japayuki, hindi naman. Parang, syempre, ipaglalaban na ng mga karapatan ng mga Japayuki. Karapan. Pero yun nga, hindi kasi nila... Kapit Japayuki. Ewan ko. Dancer, di ba? Kahit may mga lalaking dancer naman kasi talaga nagsasayo sa club. Hindi. Pwedeng yung lalaki Japayuki. Oo. Pwede yun? Yun nga sila. Talaga? Akala ko Japayuki. Ito pa, isa pang... Yung pelikula ni Aga tsaka ni Angel Locsin. Si Aga, di ba dancer siya dun? Japayuki si Aga Mulak. Talaga ba? Akala ko, ang sama naman, pero yung buong akala ko, saka yung mga tinuturo sa akin dati, babae lang yun. Ang Japayuki. Diba? Baka nga yun ako, natutunan ko na lang din yun nung medyo matanda na ako. Honestly, nung bata, pag Japayuki, yun nga, parang mananayo kang babae sa Japan. Yun yung ano. Pero, ganun eh. kasi kung doon ko nga narinig tayo sa pelikula ni Angel Locsin sa ni Aga. Kasi dancer si Aga doon eh. Tapos tinuruan niya magsayaw si Angel Locsin, di ba? Tapos nagkakilala sila doon. Ayun, parang ganun. Di ba? May natutunan pa kayo. Sa pelikula ni Aga Mulak. Japayu. Ano? Japayu. Pero yun nga, again, hindi kasi nila nakikita yung technology. Hindi nila nakikita araw-araw na maganda sa Japan, maganda sa Thailand, maganda sa Taiwan. Tayo, nakikita natin yun. Tapos nakikita natin yung Boracay, open na tayo. May mga flights. Mas marami na yung flights. Mas mura na yung flights. Pati. Dati, ang mahal-mahal lumipad eh. Ngayon, dahil nga sa technology, dati naman, Philippine Airlines ang sasakyan. Ngayon, may Cebu Pacific na. Nagka-Cest Air na. So, mura. Technology nga, no? Nag-improve na yung buhay. So, gusto natin ma-enjoy yung buhay bago natin marating yung married life na para bang pag tinitingnan natin mga magulang natin before na parang ang hirap-hirap para sa atin. Pero syempre, fulfilling talaga sa kanila yun. Kaya pasalamat din tayo sa kanila. Pero yun nga, ang choice, by choice na lang. Kaya, yeah. Pero isip mo, nagba-bottleneck din dun sa part na, di ba, nataas yung technology. Naganda pala. Pero tumataas din yung cost eh. Di ba? Parang dun yun yung nagiging limiting factor ng bakit hindi nagre-relasyon talaga yung mga millennial. Kasi, accessible nga lahat. Accessible lang, ganun, etc. Pero, mahal naman. Yun. Bills ba? Bayaran ng bills. Di ba? Well, Naghahabol ka rin sa bills eh. Tapos magdadagdag ka pa ikaw nga, hirap ka ng bayaran yung bills mo. Tapos magdadagdag ka pa, di ba? ng isa pa, no? Ng isa pa. Madalas din ngayon, di ba, magkarelasyon or kahit bagong kasal, pares sa talaga nagtatrabaho. Hindi katulad dati na usually isa lang yung nagtatrabaho, tatay lang, tapos si nanay nasa bahay lang, inaalagaan yung mga anak para pumasok sa school. Ngayon talagang dapat parang required na ba ang magandang term doon? Parang required na magtrabaho kayo parehas para masustain yung buhay. Hindi, parang necessary. Yun necessary. Yung tamang term. Necessary Kasi pala yung tamang mahal term. eh. Oo nga. Mahal ng mabuhay ngayon. Kindergarten, grabe, minsan 20,000, 30,000 yung tuition. Maliit pa yan. Tama mali. Maliit pa yan. Alam mo ba yung... Grabe. Pero yung iba nga, ang allowance daw ngayon ng ewan ko, nakita ko lang sa feed ko ata eh. 1,000 per day. Allowance? Nung 1,000. Talagang kaya nahirapan magrelasyon talaga ang mga Kung gano'n na requirement Na-oversee na nila yung future nila eh. Pag nag-anak ako, gantong gagastusin ko. Saka marami tayong gustong enjoy talaga. Kasi nga, yun nga, sinasabi mo na naging accessible na yung lahat. Tapos yun nga, nagiging constraint din kasi
mahal din naman. Pero accessible. Diba? Yun yung dilema eh. Ang hirap ngayon. Kaya mamimili ka lang talaga. Kung gusto mo naman magpamilya, ang dami ko naman tropa na nagpapamilya na, di ba? Ngayon, kasing edad ko. Meron din naman yung nag-settle ng mga single. Ang dami ko rin tropang single nga. Mas marami ngayon, no? Ang dami pa rin. Yun ang masasabi ko. Pero anyways, and kay Mary Jo Rapini, Thank you. yun yung 5 points niya. Pero hindi lang naman ito yun eh. Hindi Marami naman pa to, yan. Sinundan. hindi naman to Biblia na ito talaga yung mga sinasabi, di ba? Parang ano lang to eh, realization. Kaya pasalamat tayo sa kay Mary Jo Rapini. Nabigyan Mary Jo tayo Rapini. ng topic na pag-uusapan natin ngayong episode na to. Hindi, marami pa namang mga points naman din sa millennial eh. Pero pagdating sa relasyon kasi, nagva-vary naman lahat. Meron talaga ding may factor ang environment, yung pinaglakihan Environment, mo, tapos oo. yung mga tropa mo, magulang mo. Pero at the end of the day, case-to-case basis, Case-to-case person-to-person basis basis pa rin talaga yan. Oo. Ayun. So sana may natutunan ng mga listeners natin. Ayun, tapos kung may mga gusto kayong topics na pagkukwentuhan natin sa susunod, no? Comment nyo lang dyan sa baba para at least matatakal natin yung mga napapag-usapan nyo ng mga tropa nyo sa mga usapang inuman o usapang Mas maganda inuman. kwentuhan lang or Tama. mga gusto niyang mapag-usapan natin yan, tirahin natin yan mga boss. Tirahin natin yung mga boss. Kaya kayo, stay digital, stay native.